Ang coronation ni Kitty. Sa Pilipinas, apelyido is forever. Meritocracy is whatever. Nakakapagod na bang mag-isip kung sino ang susunod na iboboto? Kung kailangan mo pang basahin ang resume at plataforma, naku, stress lang yan. Kaya naman, ang ating top story ngayong araw, bakit nga ba si Kitty Duterte na ang sagot sa ating mga dasal? Spoiler alert, hindi dahil sa credentials, kundi dahil sa brand recognition. Sa Pilipinas, ang meritocracy o yung pagpili base sa galing ay optional. Pero ang apelyido, yan ang forever. Bakit ka pa magpapakahirap mag-aral ng governance o economics kung nasa dugo mo naman ang pagiging berdugo? Ay, leader pala. Ika nga nila, nasa dugo ang legacy. Hindi mo kailangan ng plataforma. Ang kailangan mo lang ay ang iyong birth certificate. Parang buy one take all na promo. Isang pamilya, isang bansa. Ang Pilipinas ay hindi na bansa. Isa na itong malaking Homeowners Association at sila ang permanenteng Board of Directors. Sabi nila, democracy raw tayo. Pero aminin natin, ang hirap niyan. Kailangan mo pang mag-audit, magtanong at mag-isip. Nakaka-wrinkles. Mas efficient ang ating modern monarchy. At ang bago nating estilo, hindi na ito yung wake up and serve the people. Ang uso ngayon ay wake and bake. Napaka-progressive, di ba? Organic, herbal, at all-natural leadership. Para kung lutang man ang ekonomiya ng bansa, dapat lutang din ang tagapagmana para on brand. Harmony, ika nga. Bakit natin siya suportado? Dahil pagod na ang masa mag-isip. Gusto natin ng pamilyar na pangalan. Ang apelyidong Duterte ay parang comfort food ng politika. Kahit alam mong madami itong kolesterol at alat, o orderin mo pa rin dahil pamilyar ang lasa. Kapag nagkamali ang tatay, anak ang sagot. Kapag may abuso, move on lang ang katapat. Kapag may dumanak na dugo, huwag kang woke. Tawagin mo itong cultural pride at heritage. Ganun lang kadali. Aminin na natin ang katotohanan. Sa bansang ito, hindi future ang ating hinahalal kundi apelyido. Kaya sa susunod na eleksyon, mungkahin namin, huwag na tayong magpanggap na may balota. Gawin na nating coronation night. Mas tipid sa papel, mas mabilis ang proseso, long live the royal family. Suportado natin siya, hindi dahil may pag-asa tayong nakikita, kundi dahil tanggap na natin ang realidad. Sa Pilipinas, ang boto mo ay hindi para sa pagbabago, kundi para sa succession plan. Kaya kung gusto nyo ng all-natural na pamumuno, alam nyo na ang tatakan. Isang apelyido, isang pamilya, isang malaking ewan. Ang politika ay parang toxic na ex. Mahirap bitawan pero kailangang iwanan. Magandang araw mga kapuso, kapamilya at mga karayuma. Nararamdaman niyo ba ang tensyon sa social media? Yung parang may mga taong hanggang ngayon ay nakikipag-break pa rin sa katotohanan. Pag-usapan natin ang the art of moving on. Hindi sa pag-ibig, kundi sa politika. Bakit nga ba kahit kitang-kita na ang ebidensya, marami pa rin ang stay at ayaw mag-leave. Aminin natin, ang marami sa mga solid defenders, hindi na talaga si Duterte ang pinagtatanggol. Ang dinedefend nila ay ang kanilang sariling pride. Mahirap nga namang aminin na nagkamali ka matapos mong tawaging bobo, dilawan o komunista ang kapitbahay mo. Ilang taon kang nakipagbardagulan sa internet, ipinagtatanggol ang mga hirit, nakamanyakan at ang confidential funds na nawala na parang bula. Ngayon, kung aamin kang nagkamali ka, parang sinabi mo na ring, sorry po, nauto ako. At sa mundong ito, mas madaling lunukin ang sili kaysa lunukin ang sariling pride. Para itong isang toxic relationship. Alam mong nambababae na, alam mong kinukupitan na ang pitaka mo, at alam mong laging galit kapag tinatanong, pero dahil ipinagmalaki mo na siya sa lahat ng kamag-anak mo, tinitiis mo na lang. Kami ang tama ang sigaw, habang sa likod ay may mga bangkay at nawawalang kaba ng bayan. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil ayaw mong mapahiya. Ang hirap bawiin ng mga salitang na-post na sa Facebook at TikTok. Ang hirap sabihin sa pamilya na mali pala ang idol natin. Kaya imbes na magbago ng isip, mas pinipili nating maging mas maingay para hindi marinig ang sariling konsensya. Pero mga lodi, pakinggan nyo ito. Hindi red flag ang magbago ng isip. Ang tunay na strong personality ay hindi yung tuloy-tuloy na maling daan kahit may bangin na sa harap. Ang tunay na matapang ay yung kayang huminto, mag-U-turn at sabihing, wait, parang maling sasakyan ang nasakyan ko. Kapag bumitaw ka sa maling paniniwala, hindi mo tinalikuran ang sarili mo. Ibig sabihin
sabihin lang, pinili mong maging mas tapat kaysa maging mas sikat. Pinili mong unahin ang konsensya kaysa ang ego na kasing laki ng isang bansa. Sa huli, hindi naman ito tungkol sa pink, red, o green. Hindi ito tungkol sa mga apelyidong galing sa Davao o Malacanang. Tungkol ito sa kung anong klaseng tao tayo kapag wala na ang kamera. Laging may espasyo para sa plot twist. Pwedeng pumili ulit, hindi mo kailangang maging loyal hanggang libing kung ang niloyalan mo ay hindi ka naman pinahahalagahan. Kaya sa mga kabardagulan natin dyan, okay lang mag-move on. Masarap ang tulog kapag ang unan mo ay katotohanan, hindi pride. Dahil sa politika, pwedeng magkamali pero wag naman sana nating inuugali. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
nyo lahat.